Sa pag-aasikaso ni Samantha, ay natuloy na nga ang pangarap niyang makapag-aral muli sa tulong ni Doña Maria. Nagsimula na ang klase. Sa hapon ng pasok ni Samantha, naging abala siya sa pag-aaral at natuwa ang Doña nang ipakita niya ang matataas niyang marka sa mga test papers na ipinapakita niya rito. Isang hapon ng linggo, habang abala si Samantha sa kanyang pag-aaral, ay nagkaroon siya ng bisita na lagi niyang naaalala at kung minsan ay napapanaginipan pa. Nang lumabas siya ng silid at nagpunta sa receiving area ng servants' quarter, ay nagulat siya at hindi makapaniwala na makita ang lalaking dumating. Rafael? Kunot noong tanong niya. Nagulat ka ba? Hindi mo siguro akalain na makakarating ako rito. Nakangiti pati ang mga matang sabi ng binata. Ginulat mo nga ako. Kamusta ka na at kamusta rin ang ating mga kababaryo? Tanong niya na naupo sa tapat nito. Katulad ng dati, mahirap pa rin ang buhay. Ano ba ang kikitain ng isang mangingisda? Tamang-tama lamang para malagyan ng laman ng mga sikmura. Nakadama ng lungkot ang dalaga sa sinabi ng kababata. Alam mo, kung marami lang akong pera, tutulungan ko ang ating mga kababaryo. Nag-iisip ako ng iba nilang pagkakakitaan para hindi na sa pangingisda lamang umasa. Maganda ang sinabi mong iyan at sana'y magdilang anghel ka. Napag-uusapan ka nga sa atin. Namimiss na raw nila ang mga panahong kumakain sila sa inyong karinderya dahil masarap ka raw magluto. Sus, binubola mo lang ako. Pairap na sabi ng dalaga. Bakit ka nga pala narito? Huwag mong sabihin gusto mo lang kaming bisitahin ni Tia Alice at hindi ako maniniwala. Isa yon sa mga dahilan. Pangalawa ay pinayagan na ako ni Itay na dumito sa syudad para magtrabaho. Talaga? Saan ka naman magtatrabaho? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Dumating si Tio Simeon sa ating baryo para dumalaw. Nagkamustahan kami at sinabi niyang gusto niyang makatulong sa kanyang mga kaanak. May sarili siyang construction company at nangangailangan siya ng mga manggagawa at isa ako sa mga ito. Nang narito na kami at dumating na ang pasukan ay sinabi ko sa kanyang gusto kong mag-aral at pumayag naman siya. Ginawa niya akong clerk sa kanyang opisina at sa gabi ako nag-aaral. Salamat naman at sinuswerte ka rin. Kumusta naman kayo ng Tila Alice mo? Mabuti naman. Naging mabait sa akin si Doña Maria at pinayagan niya ako maging working student. Kapag Sabado at Linggo ay libre ako sa trabaho para magkaroon ako ng panahon sa aking pag-aaral. Kung gayon ay pareho pala tayong sinuwerteng makapag-aral. Nasisiyahang sabi ng binata. Ngumiti ang dalaga. Kapwa sila na tahimik. Napatingin ng matagal si Samantha sa kababata. Malaki ang pinagbago nito. Hindi na ito sunog sa araw at hindi na punit ang t-shirt na suot na di tulad noon. Lumitaw ang kagwapuhan nito sa suot na bagong printed na t-shirt at sa maong na makinis ang pagkakaplansya. Hindi na magulo ang alon-alon nitong buhok. Sa halip ay maayos ang pagkakasuklay. Malaki rin ang pinagbago ni Samantha na nakita ni Rafael. Medyo pumuti ang dalaga. Hindi na ito nakasuot ng mahabang bestida. Lumitaw ang magandang hubog ng katawan nito sa suot na t-shirts at shorts. Muli niyang nadama ang matinding pag-ibig sa dalaga. Maaari kaya akong pumunta rito para madalaw ka? Tanong ng binata. Wala naman akong nakikitang masama kung paparito ka. May intindihan ka naman siguro nila. Hindi pa rin nagbabago ang aking damdamin para sa'yo, Samantha. Ikaw pa rin ang babaeng pinapangarap ko araw at gabi. Mahal na mahal kita. Buong puso na saad ng binata. Napatungo ang dalaga kapag kuwa'y tinitigan nito ang kababata. Ngayon pa lamang nagsisimula ang ating buhay dito sa lungsod. Marami pa tayong makakasalamuhang tao sa mga araw na darating. Huwag muna tayong magsara ng pintuan. Manatili muna tayong mabuting magkaibigan. Naniniwala ako sa fate o destiny sa kapalaran ng pag-ibig. I once heard from a famous television host in other country that love is not a feeling but a behavior, and I think she is right. And why did you say that love is a behavior? Because feeling is permanent and love is not. Sometimes you love a person, sometimes you do not. So that is a behavior. I think you're right. Kaya posibleng kapag nagkaroon ka ng bagong kakilalang babae, ay maramdaman mong umiibig ka rin sa kanya. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Tia Alice. Sumali na ito sa kanilang pagkukwentuhan. Ilang sandali pa ay nagpaalam na si Rafael. Sasamahan na kita sa gate, sabi ni Samantha sa kaibigan. Magkasabay silang lumabas ng servants' quarter.
Nakita nila ang pagbubukas ng gate at ang pagpasok ng kotse ni Kathy. Inihinto ng dalaga ang sasakyan at bumaba, gayon din ang kaklase at best friend nito na si Glyza. Nakita ni Samantha ang pagkakatingin ng dalawa kay Rafaela. Hindi naman sila pinansin ng binata. Mukhang suplado naman yung guy na kasama ng maid ninyo. Hindi man lang tayo tiningnan, sabi ni Glyza. Glyza, pwede ba? Huwag mo nang pansinin ang prom din na yun. Parang hindi mo ako kilala, Kathy. He is a challenge to me. No man has ever snubbed me. Nakita nilang lumabas na ng gate si Rafaela. Binuksan ni Glyza ang dalang bag. Kumuha ng papel at sinulatan ito. Saka nilapitan si Samantha na pabalik na sa loob ng bahay. Hi! Bati ni Glyza. Hi! Nakilala ni Samantha ang mga kaklase ni Kathy. Simula nang malaman nilang nag-aaral na rin ito ng college. Minsan ay nagpaturo ang mga ito sa kanya ng kanilang assignment na hindi nila alam at nasagot naman niya. Mula noon ay nagpapatulong na sa kanya ang mga ito sa paggawa ng kanilang assignment. Boyfriend mo ba ang lalaking yun? Tanong ni Glyza. Kababaryo ko siya. Sagot niya. What's his name? Rafael. Lagi naman siguro kayong nag-uusap ano? Hindi makuhang magsinungaling ng dalaga kaya tumango siya. Gusto kong makipagkaibigan sa kanya. Will you tell him to call me up on this telephone number? Sa bahay namin yan. Would you do it for me? Tanong ni Glyza na hawak ang papel. Of course. Sabi naman ni Samantha na inabot ang kapirasong papel. Thanks. Sabi ni Glyza na bumalik na sa kinaroroonan ni Kathy. Ang baba mo talaga. Inis na inirapan ni Kathy ang kaklase. Kakabreak nyo lang ni Jonathan at ngayon naghahanap ka agad ng kapalit at sa isang probinsyano pa. Oh come on Kathy, gusto ko lang namang subukan kung masarap magmahal ang isang gwapong promdi. Natatawang sabi ni Glyza. Kabisado na ni Samantha ang mga kaklase ni Kathy. Kapag ginagawa niya ang kanilang mga assignments, ay wala nang pinag-uusapan ng mga ito kundi ang kanilang mga boyfriends o ang mga bagong nakilalang guys. Sa isip niya ay gusto lang ni Glyza na maging bida sa grupo at magyabang kung sakaling patulan siya ni Rafaela. Sa campus ay marami rin ang gustong manligaw sa kanya, ngunit hindi niya ine-entertain. Takot siyang magka-boyfriend ng tagalungsod dahil baka hindi siya totohanin. Nang muling dumalaw ang binata ay nagulat pa ito nang ibigay niya ang papel dito. May gustong makipagkaibigan sa'yo. Tawagan mo raw ang telephone number na yan, sabi niya. Marami akong trabaho sa opisina at nag-aaral pa ako, kaya wala na akong panahon na makipagtawagan, sabi ni Rafael. Kaklase yan ni Kathy na apo ni Doña Maria. Maganda siya at mayaman, Glyza ang pangalan. Malay mo, baka ma-inlove kayo sa isa't isa. No way! Tama nang maging kaibigan ko at ibigin ng isang magandang dalaga na kauri ko, kaysa sa isang babaeng mayaman na maaaring spoiled at gagawin lang laruan ng pag-ibig. Hindi naman nakakibo si Samantha sa sinabi ng kaharap. Ang totoo ay nakakaramdam siya ng panibugho sa sino mang babaeng maaaring mahalin ni Rafael ng higit sa kanya. Kinuha ng binata ang isang kamay ni Samantha at ikinulong iyon sa kanyang dalawang palad. Sabihin mo na sa akin kung mahal mo ko, dahil mas higit akong mapapanatag at magkakaroon ng rason na huwag pag-ukulan ng pansin ang mga babaeng katulad ni Glyza. Tinitigan muna ni Samantha ang binata bago ito sinagot. Ngayon ko higit na natiyak na mahal din pala kita. Naburang lahat ng kanyang sinabi na hindi muna siya magbo-boyfriend. Natuklasan niyang hindi pala matatanggihan ang inaalok na pag-ibig ng taong mahal mo rin. Dinala ni Rafael ang palad ng dalaga sa kanyang labi at hinalikan ito. Ito ang matagal ko nang hinihintay, ang tugunin mo ang aking pag-ibig. Hindi mo lang alam kung gaanong ligaya ang idinulot nito sa akin, sabi niya pagkaraan. Kapwa nila nararamdaman ng malakas na tibok ng kanilang mga puso. Hinawakan ng binata ang mukha ng dalaga at inilapit ang kanyang mukha rito. Marahan niya itong hinalikan sa labi. Hindi naman tumutol si Samantha sa unang halik na tinanggap niya mula sa kababata na ngayon ay boyfriend na niya. Naging maligaya ang dalawa ng sumunod na mga araw. Kahit maraming trabaho at aralin ay nagkakaroon sila ng pagkakataong mamasyal sa mga shopping mall at sa mga lugar na pasyalan na kanilang naririnig. Nagtutulungan din sila sa kanilang mga mabibigat na aralin. Nakakasingit din sila na mag-usap sa telepono kung hindi sila magkikita sa loob ng isang linggo. Kung sila ay masaya na magkasama noong nasa probinsya pa, ay lalo at higit ngayon na nasa lungsod na sila at may relasyon na.
Ang kanilang relasyon ay hindi na itago sa mga kasamahan ng dalaga sa villa at maging sa miyembro ng pamilya at sa mga kaibigan at kaklase ng mga magkakapatid. Ang misteryo ng nawawalang kwintas ng Donya ay nagkaroon ng liwanag. Isang araw ng linggo pagkatapos ng pagtitipon at wala ang asawa at mga anak ni Joseph, ay nag-usap sila ng ina sa silid nito. Inilock ng Donya ang pinto para hindi sila maistorbo. Ngayon ay gusto kong magtapat ka na walang itinatagong lihim, anak. Humigit kumulang ay ngayon ang pagkakataon na buhay pa ako na malaman ang iyong mga lihim para walang maagarbyado. Simula ng Donya. Buong pusong ipinagtapat naman ni Joseph ang nangyari nang minsang mapunta siya sa isang malayong probinsya. Nakilala ko roon ang isang maganda at mahinhing babae. At dahil naiiba siya sa mga babaeng tagalungsod ay umibig ako sa kanya. Anak siya ng isang mangingisda at mahirap lamang sila. Isinama ako ng kanyang ama sa pangingisda at nakita ko ang simple ngunit tahimik na pamumuhay ng mga taga roon. Sa maigsing panahong inilagi ko sa lugar na yon ay naging maligaya ako. Kapiling ang babaeng mahal ko at alam kong mahal din ako. Hindi ako dapat magtagal doon dahil sa aking pag-aaral, kaya sinabi kong aalis na ako. Nang gabing iyon bago ako umalis ay ipinadama niya sa akin ang wagas niyang pagmamahal na walang kondisyon. Naibigay ko sa kanya ang kwintas na ibinigay mo sa akin, Mama, bilang patunay ng wagas kong pag-ibig. At nangakong ako ay babalik para kami ay magpakasal. Ngunit hindi agad ako nakabalik dahil pinapunta na ako ni Papa sa Amerika para mag-aral. Nang makauwi na ako rito at balikan siya ay wala na siya sa baryo at nabalitaan kong nag-asawa na siya. At nakatira na sa baryo ng kanyang napangasawa. Huminga ng malalim si Joseph pagkatapos niyang magsalaysay. Hindi agad nakapagsalita ang Donya pagkarinig sa mga sinabi ng anak. Bakit inilihim mo pa ang mga bagay na ito sa amin? Tanong niya pagkaraan. Bala kong ipagtapat sa inyong lahat kung makakasal sana kami, pero nag-asawa na nga siya. At nang hanapin ninyo ang kwintas ay nagsinungaling na ako at sinabi kong nawala. Hindi kaya ang ina ni Samantha ay ang babaeng iyong sinasabi? Dahil nasa kanya ang kwintas. Posible, Mama. Nagkaroon ba ng bunga ang inyong pagmamahalan? Hindi ko alam, Mama. Dahil wala namang sinabi sa akin ng kanyang mga magulang tungkol dito. Kung nagbunga ito, ay maaaring si Samantha ay iyong anak. Ngunit sinabi ni Samantha na may ama siya na nawala na. Napailing ang Donya. Kailangang mabatid ko kung nagkaroon ka ng anak sa sinasabi mong babae. Sino bang nagsama sa iyo sa lugar na yon? Ang ating driver. Naisipan niyang magbakasyon kaya sumama ako para makarating naman sa ibang lugar. Summertime nang magpunta kami roon. May makukuha kaya tayo sa kanyang impormasyon. Wala na rin naman tayong nababalitaan sa kanila kapag umalis na sila rito. Hindi naging malinaw ang pag-uusap ng mag-ina tungkol sa kwintas. Kaya si Alice naman ang sumunod na kinausap ng Donya. Ang sabi mo ay pinsan mo ang ina ni Samantha. Totoo po. Sagot ni Alice. May alam ka bang naging lihim ng ina ni Samantha? Masyado hong malihim si Beth. Kahit pinsan niya ako ay hindi siya nagsasabi sa akin ng mga sikretong bagay. Bakit po ninyo na itanong? Wala naman. Kung maaari ay huwag mong ipaalam kay Samantha na kinausap kita tungkol dito. Oho, madam. Lalong naging interesado si Donya Maria na malaman kung nagkaroon ng anak si Joseph at kung ito ay si Samantha nga. Magiging maligaya siya kung malalaman niya na tunay niyang apo ang dalaga. Gumagawa ng mga assignments si George sa azotea ng hapong iyon. Dumating din si Kathy na dala rin ng kanyang mga notebooks. Napansin nito ang mukha ng kapatid habang nakapangalong baba at nakatingin sa libro. Oh, ang tindi ng sikat ng araw pero parang gabi dahil dyan sa mukha mo. Ano ba ang problema mo? Tanong ni Kathy na naupo sa kanilang mesa. Dalawang terrace set sa azotea. Sa lahat ng hindi ko gustong gawin ay itong summary. Ang tamad mo kasing magbasa. Magpaturo ka na lang kay Samantha. Kayang-kaya niya yan. Nakabuti rin sa kabilang banda ang ginawang pagpapaaral sa kanya ni Lola. Nakakatulong siya sa ating mga assignments at ang taas nga ng grade na ginawa niya sa aking book report. Napadaan si Samantha at nakita ito ni Kathy. Samantha! Tawag ni Kathy. Lumapit naman ang dalaga. Ikaw nga ang gumawa ng summary ng assignment ni Jared? Wika ni Kathy. Nagpunta si Samantha sa lugar ni Jared at naupo sa silya. Ibinigay sa kanya ni Jared ang libro. Sinimulan niya na itong basahin. Alam mo Jared, pinayagan ni Papa si Kimboy na pumunta sa Amerika para mag-aral.
Sasama rin sa kanya si Olivia. Pagbabalita ni Kathy na tiningnan ng kapatid. Kailan ang alis nila? Tanong ni Jared na ginagawa ang iba pa niyang assignments. Baka sa 1 linggo. Sabi nga ni Mama pagbutihin din natin ang ating pag-aaral para payagan tayo ni Papa na makapag-aral sa Amerika. Wala na akong ambisyon na mag-aral pang muli pagkatapos ko ng college. Dito nga lang hirap na ako eh. Tutulong na lang ako kay Papa sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo. Kaya pinagbubuti ko na ang aking pag-aaral para madali akong makatapos. Oo nga, dapat ay 3rd year ka na kung hindi ka na barkada. Gusto ko ring matapos ang aking kurso bago dumating si Lance. May usapan kami na pagkatapos niyang mag-aral sa States ay magpapakasal na kami. Naputol ang kanilang pag-uusap nang makita nilang pumasok sa malaking gate ang kotse ni Glyza. Pagkaraan ay bumaba ito kasama ang 2 kaklaseng babae at kumaway sa kanila. Umasim ang mukha ni Glyza nang paglapit nila ay makita niya si Samantha na nasa mesa ni Jared. Tiningnan niya ng masama ang binata. Napangiti naman ng lihim si Jared. Alam niyang nagsiselos ito. Para makaganti sa ginawang pagbe-break sa kanya, dahil sa pagiging selosa nito ay gusto niya itong lalong pasakitan. Inilapit niya ang silyang bakal sa tabi ni Samantha na bahagyang ikinabigla ng dalaga. Hindi sinasadyang napalingon si Samantha sa table ni Kathy at nakita niyang masamang mukha ni Glyza na nakatingin sa kanila. Alam niyang naging boyfriend nito si Jared. Gustong pagsilosin ng binata ang ex-girlfriend. Kaya mo ba? Tanong ni Jared. Ngumiti lamang si Samantha. Kumuha siya ng yellow paper at sinimulang gawa ng summary ang nabasa sa libro. May pagka-playgirl din pala yung maid ninyo. Hindi pa nasiyahan na maging boyfriend ng prom D at mukhang si Jared naman ang pinupunterya. Pabulong ngunit inis na sabi ni Glyza sa mga kaharap, nagigil habang nakatingin sa dalawa. Hindi siguro niya ibinigay ang telephone number ko sa probinsyano at sa halip ay nagpapansin siya roon kaya siya napansin. Anyway, hindi ko naman talaga seseryosohin ng probinsyanong yon, no? Natatawa ang 2 babae sa mga sinasabi ni Glyza. Napakaselosa mo kasi at agad nakipag-break kay Jared, kaya tuloy na 0 ang love life mo. Tapos inggit na inggit ka at inis na inis? Sabi ng isa sa 2 nilang kaklase. Napatingin muna si Glyza kay Jared bago tiningnan ng mga kaharap. I'm not the one to be blamed. Alam na niyang selosa ako. Nakikipag-flirt pa siya sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Pasensya ka dahil mahilig ka sa mga pogi. Alam mo namang para silang mga matamis na lapitin ng mga langgam. Sabi ng isa nilang kasama na lalong kinainis ni Glyza. Tapos nang gawin ni Samantha ang summary. Tumayo na siya. Salamat, sabi ni Jared na tinitigan ng dalaga. Dalhan mo nga kami ng juice, utos ni Kathy. Tumango si Samantha at tumalikod. Sinundan pa siya ng tingin ni Jared at hindi iyon nakaligtas kay Glyza. Pabalik na si Samantha na dala ang tray kung saan nakalagay ang 5 baso ng juice. Nakita niya nang inilapit ni Glyza ang mukha sa katabi at saka binulungan ito. Sa lugar muna ni Jared siya nagpunta. Inilagay niya ang 1 baso ng juice sa mesa nito. Pagkatapos ay dinala naman niya ang tray sa kabilang mesa para iwan doon at saka balikan. Pagtalikod niya ay may pumatid sa kanya at siya ay bumagsak sa lapag. Tawanan ng 3 babae. Pinakamalakas pa ang tawa ni Glyza. Hindi naman tumawa si Kathy na patuloy sa paggawa ng assignment. Ha! Lampa pala ang babaeng ito, sabi ni Glyza. Iniwan naman ni Jared ang ginagawa at inalalayang tumayo si Samantha na labis na ikinaselos ni Glyza. Thank you, sabi ni Samantha. Nahulaan niya na ang may gawa noon ay si Glyza. Naintindihan niya ang dahilan, kaya hindi niya na ito tiningnan at walang kibong umalis. Hindi rin nagustuhan ni Jared ang ginawa ng ex-girlfriend. Dinampot niya ang mga gamit at pumasok sa loob ng bahay. Lalong nakasama ang ginawa mo, Glyza. Nagalit si Jared. Sabi ng pangalawa sa 2 nilang kaklase. Hindi naman nakakibo si Glyza. Nang tingnan niya si Kathy ay hindi ito nag-angat ng mukha. Patuloy ito sa pagsusulat. Parang nag-guilty rin siya sa kanyang ginawa. Ngunit binaliwala rin niya ito agad. Malapit lang ang pinapasukang college ni Samantha at sa taxi siya sumasakay. Dati-rati ay hindi siya pinapansin ni Jared kapag nakasakay ito ng kanyang kotse para pumasok. Nang hapong iyon nang makita siya ni Jared na palabas sa gate para pumasok, ay hininto nito ang kotse sa tapat niya. Sakay na, isasabay na kita. Alok ng binata sa kanya na ikinagulat niya. Ano ang magiging reaksyon ng magkakapatid kapag nalaman nila ang katotohanan? Abangan sa susunod na kabanata.
Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.